It's 1 a.m. at ang dami pa rin tao. Famous yung taqueria na ito. Pinipilahan talaga for their tacos. For their quality tacos. Famous din sila for their late night dining. Anghang. Sa buong Mexico trip natin, feeling nyo ano yung experience na pinakagusto nyong ma-experience? Hola! Hola, hola from Mexico! This is Dave, the Curipo Traveler, and it's our last night in Mexico. Ang bilis ng 3 days and 4 nights. Bitin siya kasi ang dami pa nating pwedeng mapuntahan, pero tinanggap ko na sa sarili ko na okay, very quick lang talaga yung tour na ito kasi 'di ba kung nasubaybayan nyo yung series natin, pinasok lang natin to. I mean, tinuhog lang natin to sa actual na trip talaga natin, na business trip sa Florida. Pating New York, ganun din. Originally kasi 8 days dapat ako sa New York. I decided, okay, ano naman, yung Mexico naman ay visa-free para sa mga Pinoy if may US visa tayo. Japan visa, pwede nyo ma-search online kasi baka may ibang visa na kayo tapos tinataga pala ng Mexico na pwede kang ma-visa free sa kanila. So yun, isa-share ko sa inyo siguro sa video na ito yung mga naging realizations natin. Isasama ko din kayo sa pagkain kasi di pa tayo kumakain. But before that, if you will travel, feeling ko yung mga nakasabaybay talaga, memorize na ilinyahan ko na to eh. If you will travel in the Philippines, in Mexico, or anywhere else in the world, US, you can book your activities, hotels, travel items, SIM card, eSIM, transportation via Klook, and use my promo code DaveGinokluk para maka-discount kayo. Kung hotel naman, you can, speaking of hotel, yan na yung hotel natin guys. As in, hotel natin yan, Hotel Monarca. You can book this, I booked this via Agoda, and you can use my promo code DaveAgoda para maka-discount kayo. Yung mga binook natin na activities, i-comment ko lang din sa baba. So ngayon naglalakad-lakad tayo dito sa Roma Norte again, where we're staying. Sakit na ng paa ko. Siguro curious kayo about the safety in Mexico. Actually, I can just speak based on my experience and based na rin sa nachika sa atin ng naging friends nating Mexicans. Wait, lagpasan natin yung hotel kasi gusto kong kumain. Our last dinner in Mexico for this trip. So in terms of safety, sa totoo lang, again, anong oras na ngayon? 11 to 12. Around 11, 11:30. Tapos, naglalakad-lakad tayo dito sa Roma Norte. And I feel safe dito sa Roma Norte. Kagabi din, late na rin tayo umuwi kagabi, around 11. Tapos ng first night natin, magta-12 na rin tayong umuwi. In terms of safety, mas na-feel kong mas safe dito. Okay, kesa sa New York. Kasi sa New York, kapag sasakay kayo ng subway or ng metro, may mga homeless, feeling ko mga high yung mga tao, maraming sketchy na person sa trains. Actually, kahit sa kalsada din. Tapos dito, yung metro nila, okay, may mga pulis. I feel safe sa metro nila. Kahit hindi sila proficient sa English, nakakatulong pa rin sila. They really try their best to help. Tapos generally, yung Mexicans, mababait naman. In terms of our transport sa mga subways, sa trains, okay naman. But again, that's just my experience. Baka naman iba experience ng iba. Tinanong ko din yung friends kong Mexican na na-meet natin, is Mexico safe? Tapos ang sagot nila, just like any country naman, may mga bad people naman, bad guys, ganyan. It's just similar with other countries. Just like in the Philippines, like how some areas are sketchy, diba? Feeling ko depende din sa area eh. Tayo kasi nasa may tourist areas tayo, kaya siguro safer sa feeling. Itong neighborhood natin, Roma Norte, ganito siya magto-12. May bukas pa doon na bar, dami pang tao. Tahimik, maaliwalas, and it feels safe. I think may homeless, pero harmless naman. I think yung impression ko din kasi before ako pumunta dito, medyo scary kasi diba when we hear about Mexico, drug cartel, crimes, pero nabasag ito. But of course, we have to be vigilant wherever we go. Kahit sa anong bansa naman. Ayan, may bukas pa. Saan tayo pwedeng kumain? Gutom na ako. Ganito na ako maglakad kasi
Ay, sakit ng paa ko. Dito ko gustong kumain for my last dinner in Mexico. Pinipilahan talaga to. Ngayon maikli kasi syempre mag-alas 12 na. Pero grabe, kagabi, yung pila, Taqueria Orinoco. Oh my goodness, I'm excited to eat. Tara, pasok muna tayo. What do people order here? This one? Yes. Okay. So this is popular, famoso, famous. This one. Una quesadilla grande. Okay. Alright, I'll order this one. One norteña. Norteña, this for one person. For one person. Okay. Tortilla, only for flour. Only flour. Only flour? Okay. See? So, okay, see. Tortilla is only flour kasi there's no corn. No. Okay. Guys, dami pa rin tao. Galas 12 na. Te repeat. Norteña. Yes. Va. Yes. Drink. Okay. Drinks, what are your drinks? The favorite of people. What is the favorite of people? Agua fresca. Oh, this one. Agua fresca. Is it alcoholic or no? Alcohol, no? No. Okay, alright. One agua fresca. This one, 55. The dessert. Do you have dessert? So what's your dessert here? This is the buñuelo. Buñuelo. The favorite. What is this? Ice cream? Yes. Oh, ice cream. Alright, I'll get that. What? Buñuelo. Yes. Yes. How much total? 367. 367. Alright, 367. Okay. Again, we're in Taqueria Orinoco. So, famous yung taqueria na ito. Pinipilahan talaga for their tacos. For their quality tacos. And, of course, isa lang ito sa mga few na bukas dito sa Roma Norte. Famous din sila for their late night dining. So, di ba nung oras na? 11:42. So, save the best for last. Although, ang sasap ng kinain natin, pero for today, save the best for last yung experience natin with Mexican food, tacos. Let's go. May iba't iba tayong klase ng taco dito. So, ito yung taco res at taco trompo. So, yung taco trompo talaga yung sikat dito. Tapos, this is norteña. Okay, wow. Punong-puno. Punong-puno ng laman. May pork. Nakakita ko ng pork, tapos onion, basta marami siyang laman. Tapos of course, yung mga sauces, di ko lang mga pangalan nito. Tapos ito yung bestseller nilang drink. Lahat ng bestseller nila, lahat ng famous nila, pati drinks, tapos yung ice cream nila for dessert, in order natin. So worth 1,048 pesos itong pagkain natin tonight, plus the ice cream. Kain na tayo guys, habang mainit pa. At least introduce ko sa inyo. Unahin natin itong, anong tawag dito? Norteña. Siyempre punasan muna natin yung mga ineme dito. Try natin isa-isa yung sauce. Pili ko manghang to. Ito muna. Baka manghang. So konti lang. Konti lang muna yung lagay natin kasi baka manghang. Manghang nga. Nakakaloka. Manghang to. Yung pula. Yung green lang muna. Di ko sure kung tawag sa mga sauce na to eh. Ang sarap. Bali naman niya may pork. Parang liempo. Yung bestseller nilang drink, ininom ko na guys. Agua de Jamaica con guayaba. Tapos ang ganda ng ambience. Ang ganda ng view natin dito. Ito yung aesthetic ng place. Napapanood din natin to sa vlogs guys. Kailangan natin ng drink kasi ang anghang nung pulang sauce. And I love it. Ang laki. Ang anghang ng pulang sauce. Pero ang sarap. Parang liempo. Caution guys. Sobrang anghang ito. Pero ang sarap. This is the trompo, yung pula. Yan pala yung trompo, yung pula. Yan yung sikat dito. Tapos res. Taco res. Grabe. Sulitin natin yung sauce kasi ang sarap. Oh my gosh. I love our last night, the taste of Mexico.
Grabe, sarap. May sili talaga yung pagkain. Manghang yung mismong pagkain. May spices na manghang, hindi lang yung sauce. Whew! Pero ang sarap. Nacha-challenge tayo dito. Ito naman ang next natin kakainin. Pansin ko mahilig sila sa avocado. Like ito may avocado guys, oh. Tara. Busog na ako guys, but I really wanted to try everything. Kasi di natin alam kung kailan ulit tayo babalik ng Mexico. Minsan lang naman tayo dito. I'm not sure if I'm doing it right. Ito tayo sa exciting part. Ang laki ng meat guys. Le voy preparando su buñuelo. Ice cream? Not yet. Sarap. May mga dumarating pa. What time do you close? Alas 2? 4. Oh, abre. What time do you open? A las 1. Alauna. Afternoon. 1 p.m. May mga similar terms tayo guys. May mga similar words tayo. Alauna, alas 4, sarado. Taco res. Ito na yung ating last taco. Yung meat tastes like barbecue. May pagka-liempo or barbecue pero crispy. Ito na yung dessert natin. It's called buñuelo. Buñuelo con nieve. Their bestseller na ice cream. Ang sarap. Kakaiba siya. May caramel, may peanut. $12.51 na pala guys. God bless to me. So makakatulog ako alas 2. Gising ako alas 5. 2, 3, 4, 5. 3 hours of sleep. Tulog na lang ako sa aeroplano. Aesthetic. Ay, busog. Grabe. My heart is full. It's 1 a.m. At ang dami pa rin tao sa loob. So it's for late night dining. Ito yung harapan niya. Grabe, bukas na yung ibang chika guys. Antok na ako. At ang lamig. Pero grabe, solid yung food doon. Wild. Sulit yung 1K. Last night na rin naman natin. Pagod tayo today. Pinagod ko yung sarili ko, kaya deserve naman natin kumain. May mga pagkakataon talagang deserve natin. Yung mga bagay-bagay. It's time to say goodbye to our home for 4 nights. Thank you so much. Solid po itong room na to at napakamura. So it's 5:44 a.m. Magbubuk na tayo ng Grab. Pero check out pala muna tayo. Nakapag-check out na tayo. Naiwan ko yung camera ko. Buti di pa tayo nakakaalis. My gosh, inantay ko yung Grab. Tara. Thank you. Hi. Good morning. At 6 a.m. madilim pa. 6:20 na. Pero late sa kanila, parang late lumubog yung araw. Kahapon alas 7 may konting liwanag pa. 6:20. May moon pa rin. So lesson learned guys, always double check, okay? Parang first time kong maiwan yung camera ko na kailangan kong balikan. Oh my gosh. Naalala ko si Marvin. Isa siya sa mga content creator na nakilala natin. Tapos, panood ko yung Switzerland vlog niya. Naiwan niya yung camera niya. Pasakay na siya sa train, naiwan yung camera sa station. Buti na lang, in Switzerland. Always be careful with our belongings talaga. That's a reminder to myself and to you guys. Ngarag na ako eh. Alas 6 na, tapos yung flight natin, alas 9. Pero malapit lang naman yung accommodation natin sa airport. Aeromexico yung sasakyan natin. So that's their flag carrier. Nakapag-check-in ako pero hindi ako makapag-add ng baggage. Pinili natin, wala siyang baggage. So kailangan pa natin mag-add ng check-in baggage. Tingnan natin anong mangyayari mamaya. Kung papunta dito sa Mexico, hindi na tayo pinagbayad. Kasi yung tita ko, sinang Debbie, manager siya sa AID.
for Washington Dulles International Airport. So ganun daw doon yung parang bigayan yung culture. Hindi ko sure dito kung mangyayari ulit yan. Hindi tayo papagbayarin. Pero feel ko papagbayarin na tayo. Hindi ako makapag-add. Add-on yun. Shucks. Nagka-traffic din dito, guys. Monday morning. Kinabahan ako. Akala ko intense yung traffic. Hindi pala. May area lang. Kasi kinabahan ako baka level ng Pinas. Kasi alam niyo pala yung traffic sa Pinas, no? Wild. Bumper to bumper. Mag-reflect lang muna tayo dito. Yung visit to Mexico, it's one of the best decisions that I've ever made in my, travel journey in this lifetime. Dami nating natutunan dito. Mas na-appreciate natin hindi lang yung history ng Mexico, pero yung kasaysayan in general as a whole. Na after we visited the Anthropological Museum yesterday, I thought na I should learn more about the Philippines because our history, the history and culture of the Philippines, just as interesting as others too. Vibrant ng culture, kung napanood niyo ba kung vlogs, kung saan-saan may ganap, 'di ba? Tumutugtog sa umaga, sa kalye. Gusto ko rin yung maraming food stalls, mga food courts around ng authentic Mexican cuisine, Mexican food, and an affordable price. So there's really a lot to see in Mexico na kulang yung 3 days. Pero sa 3 days na yun naman, feeling ko I did my best to really immerse myself into the country. Tinanong ko rin naman talaga yung itinerary natin based sa days na feeling ko realistic na magagawa natin yung things. I could have shopped more. Gusto ko din naman magpasalubong. Pero baka, meron na rin naman tayo ibang pasalubong dito from New York. Hala, inaantok pa talaga ako. Halata naman sa mata. Super busog sa mga pagkain dito. Churros, yung mga tacos. Ang daming pwedeng i-try. Na feeling ko nga kulang 3 days to really explore the food scene. Itaga na rin sa bato, babalik ako ng Mexico. Mag-Cancun, tapos pumunta sa Chichen Itza. So that's one of the 7 new wonders of the world alongside Colosseum in Italy na napunta na natin. Mura yung accommodation natin, nasa 1.8. So hindi siya expensive country to travel. If you're looking for a country to travel in Latin America, I think okay din na unahin niya yung Mexico. Ang dami ditong spots na important, not just in Mexico but in Latin America. Yung mga church dito, yung Centro Historico na UNESCO World Heritage Site. Pagdating ulit sa safety, I think I just have to remind myself and every one of us na kahit walang nangyari sa atin dito, nung naglalakad tayo ng gabi, nagtitrain tayo ng late night, let's always remind ourselves to be really vigilant, cautious sa surrounding natin. Oh, may 10 minutes pa, my gosh. So mga alas 7 na tayo darating doon. 6:59, nausog nang nausog yung estimated time of arrival natin. Ang saya mag-travel, guys. We also got to meet wonderful people, wonderful Mexican. Namit tayong mga Latina. We saw how kind they are. Minaximize ko talaga yung business trip natin. So ngayon papunta na tayo sa Florida. So it's another state. It's in another state in US. Lipad tayo doon. Alas 9 yung flight natin. I hope we make it on time. Medyo traffic dito pero gumagalaw naman. Dami ring murals dito. Yung art scene. Nagpunta nga tayo diba sa village ni Frida Kahlo. Neighborhood ni Frida Kahlo na isang Mexican icon. Very goosebumps yung nagpunta tayo sa Basilica of Our Lady of Guadalupe. Doon sa area na yung nagpakita si Virgin Mary. That's the most important religious site here in Mexico. Cool. Transportation, it's convenient. Oo, kapag around the city ka lang. Kasi kuha ka lang ng metro card, tatap mo lang, paload ka lang, tapos tatap mo lang. Google Maps is the key. Okay na. Tapos dito pala, hindi lahat marunong mag-English.
So buti na lang may mga context clues tayo. Tapos may similar terms sa Philippines. Some point nakapag-respond tayo at nagigets natin yung mga sinasabi nila. We're here. Benito Juarez International Airport. We're almost there. Papaalam na tayo sa Mexico. Time is exactly 7 o'clock in the morning. Domestic, international arrivals. Doon tayo sa departure. Departure, akit tayo. Arrival to. Dito tayo nang galing nung nag-arrive tayo. Dami ding shops. Tapos money exchange. And then bank ATM in this airport. Terminal 2. Aeromexico tayo. There, we can see Aeromexico. Aeromexico. Airport is busy. Ayan na yung check-in baggage natin. May bayad pa rin. So, inubusan natin yung Mexican pesos natin dito. So, nasa 700 Mexican pesos. So, around 1,900 to 2,000 pesos yung charge sa baggage. Ang mahal, no? So, papunta dito, buti na lang na libre tayo. So, salamat sa tita ko at sa staff ng Aeromexico. Pasok na tayo dito sa departure. Bawal na at ang camera dito. So, pasok natin tong camera natin. Boarding na us. Dito na tayo. Alis na talaga tayo ng Mexico. Sabi ko lang talaga, kung may mga opportunity dumating, grab nyo lang. Feeling ko kasi yung opportunity na makapunta ng Mexico, nandito na yun eh. Yung magpapa-US tayo for a business trip. Kaya maximize. Salamat sa pagsama hanggang dito sa airport sa atin. Sa buong Mexico trip natin, feeling nyo ano yung experience na pinakagusto nyong ma-experience? Comment down below. This is Dave, guys, the Kuripo Traveler. Punta na tayong Florida. Business trip na talaga. I'll vlog pa rin naman doon. So abangan nyo pa rin. Let's live our best lives. Bye-bye!